Ang susunod na gagawin ng assassin ay isang misteryo, ngunit ito ay talagang simple. Ginagamit niya ang kanyang sarili bilang isang bala sa isang mahiwagang tirador. Mag-isip tulad ng 3D maneuver gear sa pag-atake sa Titan. Sumabog ang katawan ni Rand ng isang segundo. Nag-iipon siya ng momentum sa susunod, at wala na siya. Si Hades ay nag-conjure ng isa sa kanyang mga bolang apoy habang inutusan ang kanyang buong squad na mag-mount ng isa pang pag-atake. Nilalayo nilang gamitin ang kanilang kalamangan sa hanay sa pamamagitan ng paggamit ng mga fireball at tumpak na mga arrow. Si Rand ay tila lumalangoy sa hangin sa gitna ng mga nakamamatay na pag-atake na patuloy na ibinabato sa kanya ng mga kalaban. Samantala pabalik sa isip ni Gol. Si Amud ay patuloy na nagtutulak at sumisigaw sa layunin na tapakan siya at magising sa galit. Ang batang orc ay natangay ng matinding emosyon na kanyang nararamdaman at ang mga nakakalasing na salita na patuloy na isinusuka ng misteryosong nilalang ay nagtaas ng kanyang paa. At sa wakas, nang hindi alam kung ano ang malapit ng mangyari at kung paano nito babaguhin ang takbo ng kanyang buhay. Mula ngayon, natapakan ni Gol ang misteryosong cube ng may pananalig. Si Hades at ang kanyang mga piling grupo ng mga goons ay nasasangkot pa rin sa isang matinding pakikibaka sa buhay o kamatayan kasama ang hindi mahahawakang Dark Elf. Sa puntong ito, si Ran ay tumatakbo lamang sa paligid ng mahusay na balanseng koponan, sinasamantala ang kanilang mga bukas at isa-isang pinalabas ang mga goons gamit ang kanyang mapagkakatiwalaang punyal. Casual niyang sinaksak ang duwende na kumukuha ng tank roll. At para lumala ang mga bagay para sa mga mahihirap, si Brute na tumakbo kahit paint ng bolang apoy na nagmumula sa Hades para tapusin ang trabaho. Ang Goblin Shaman at lahat ng iba sa Elite Strike Force ay nagsisimula ng maubusan ng singaw. Ang mga galaw ng Dark Elf ay napakahirap sundin kaya't sila ay tumatakbo sa lupa sa sobrang pagod mula sa isang laban na dapat ay mapanalunan ng kanilang mga numero. Ito ay naging isang digmaan ng Atricion sa Ran madaling lansag at pagpatay sa kanila. Kapayapaan sa pamamagitan ng kapayapaan. Nang makita ang mahirap na estado kung saan naroroon ang puwersa ng Welga, nagmamadaling sinigawan ni Elder Gan si Haring Boskai upang inumin ang sampe na dugong sakripisyo. Hindi nila kayang mawala ng mas maraming oras kaysa sa mayroon na sila. Tinitigan ni Boskai ang pulang-pula na laman ng gintong kalas sa malalim na pag-iisip. Alam niyang wala na sila sa posisyon para isagawa ang seremonya ng maayos. Itinaas niya ang napakalaking kalas hanggang sa kanyang bibig. Habang umiikot ang dagwang esensya ng buhay sa loob at papalapit sa hari ng Goblin, habang si Ran ay metodong winawasak ang pinakamalakas na puwersa ni Verties sa iba't ibang matalino at brutal na asal. Si Elder Gans ay nakatayo sa tabi ng batang hari upang matiyak na maayos ang pagkonsumo ng dugo sa gilid ng magulong labanan. Wala pa bang malay ang mga Gulls? Katawan sa kanyang layunin na hugis bunganga. Nagsimula nang lumabas ang singaw sa bawat mahirap niya. May makabuluhang nangyayari sa loob ng sistema ng mga batang orc. Maging si Lomi, nagsisimula ng mapansin ng manok ang pagbabago. Ang puting singaw na lumalabas sa katawan ni Gull ay nagsisimula ng lumala at lalong lumilitaw. Para siyang Titan sa anime na yon na hindi ko napangalanan. Umabot na sa puntong gawing parang bulkan ang singaw bago bumaba ang sakuna. Ang mga taong abala sa away sa malayo ay nagsimulang mapansin ang nangyayari. Ang makapal na puting singaw ay nagsama-sama sa isang anyo na kahawig ng isang buhawi na tumataas at umabot sa pinakamataas na punto ng yungib. Si Ran, nagmamadaling tumalikod. Siya ay nag-aalala na ang kanyang kaibigan ay maaaring sumasailalim sa isang bagay na marahas at mahiwaga. Ang pagbabago ng katawan ni Gull ay nagsisimula ng maapektuhan ang buong lugar ng Wordia. Ang lupang kinatatayuan ng lahat ay nagsisimula ng yumanig ng hindi mapigilan. Dalawang malalaki at malalalim na tibok ng puso ng batang orc ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Sa loob niya, tila may isang bagay na pinakawalan, isang bagay na nagniningas, isang bagay na mukhang diretsyo sa labas ng impyerno. Ang kanyang loob ay parang pumuputok sa geotechnical force, at nang imulat niya ang kanyang mga mata, ang mga iris ni Gull ay naging isang malademonyong lilim ng pulang-pula. Nang bumangon siya mula sa bunganga ng sakit, ang buong katawan ni Gull ay naging pula ng dugo at sunod-sunod na misteryosong kadiliman ang tumatak sa kanyang buong katawan. Ang unang lumabas sa bibig niya ay ang galit na sigaw na hinahanap si Boskai sa loob-loob niya. Isang amod ang nagdiriwang na may malawak na ngiti. Pinipilit pa rin siya ng misteryosong nilalang sa pamamagitan ng paggiit na ang ginawa ni Boskai ay hindi mapapatawad, at ang layuning yun ay dapat magsilbing parusa ng bastard na yun.
Sa wakas ay naramdaman ng batang orc ang sakit ng suntok na inihain ng Goblin King sa kanyang tiyan. Napakasakit na sa tingin niya ay may butas doon. Akala niya talaga magkabraw sila. Magkasama pa silang nagsayaw pabalik sa pugad na ito. Ngunit sa pagtatapos ng araw, ang hari ng Goblin ay isang taksil. Sinubukan ni Rand na pumunta sa gilid ni Gull, ngunit may hamarang sa kanya nang hindi niya namamalayan habang nakatingin sa binagong batang orc. Si Lomi naman ay gusto lang ng papuri mula sa kanyang amo dahil sa mga sampal ay nagising si Goal. Sa karagdagang inspeksyon, napagmasdan ni Ran ang mga mahiwagang marka sa mga marka ng katawan ni Gull, na nakita na niya dati, ngunit hindi niya maalala kung saan. Pagdating nila, akala niya ay naligo lang si Gull sa sarili niyang dugo, sa mga pambubugbog. Ngunit malinaw na ngayon na ang kulay ay nagmula sa ibang bagay. Ang isa sa mga hobgoblins ay mayabang na tumayo sa mga maliliit na orc, malakas na sumisigaw. Hiniling ng hobgoblin na mathawak pigilan si Gull sa kanyang bitag at itigil ang pagiging bastos sa batang hari. Nauna ang tandang humahawak ng palakol at itinaas ang kanyang sandata upang hampasin ang maliit na pulang orc. Ang pagkakaiba sa laki sa pagitan ng mga ito ay dapat magpahiwatig ng malaking pagkakaiba sa kapangyarihan. Nakita ito ni Rand at ang kanyang pag-aalala ay umabot sa pinakamataas na antas habang sinisigawan ng kanyang kaibigan na mag-ingat. Pero mukhang wala naman siyang dapat ikabahala. Malinis ang hampas ng palakol, ngunit bumagsak lamang ito sa malamig at matigas na lupa na may ginto. Walang makikita kahit saan malapit sa pag-atake. Parang hobgoblin, hindi man lang nagrehistro si Brute sa mga mata ng maliliit na orc. Masyadong nasaktan ang kanyang damdamin sa ginawang pag-aalala ng hari. Ilang maliit na oras, pag-atake ng mga goons, ang madilim na duwende ay parehong natulala bilang ang umaatake. Parang hindi niya tinitingnan ang bata at dam orc na kilalang kilala niya. Sa pananaw ng lahat, parang nandoon siya isang segundo. Pagkatapos siya ay nawala sa susunod, isang naglalaho na pagkilos. Itinuon ni Hades ang kanyang mga mata sa premyo, kahit na may isa pang hindi maintindihan na freak na lumingon, inutusan niya ang kanyang task force na huwag hayaang mapahamak si King Boss Kai. Ngunit kahit ang duwende na shaman at ang mamamana sa tabi niya ay dumanas ng parehong bagay na naranasan ng palakol na brood. Ang maliit na pulang bastos na yun ay dumaan lamang sa kanila. Parang oras at tumigil, at pagkatapos ay ang susunod na bagay na alam mo, ang kaaway ay maaaring gumawa ng anumang bagay sa kanila nang hindi makapag-react sa lahat. Ang susunod na bagay, alam mo, ang bagong pagbabagong Gull ay nasa harap na ngayon ng King Boss Kai. Pinalabas niya ang lahat ng mga tao sa pamamagitan ng pagpapalam sa hari na ang pakiramdam na itinapon ng isang kaibigan ay napakasakit. Mukhang si Elder Gans na lang ang natitirang tauhan sa posisyon para protektahan ng maayos ang batang hari. Habang nilalamon niya ang dugo ng buhay ng mga isinakripisyong dalaga, nang matapos ni Boss Hai na maubos ang laman ng gintong kales, para siyang vampira na kakatapos lang sa kanyang sariwang pagkain na may labis na dugo na tumutulo pa sa kanyang mukha. Nakatutok siya sa pag-absorb ng bagong kapangyarihang dumadaloy mula sa dugo kaya lang napansin niya ang nangyayari sa harapan niya. Ngayon si King Boss Kai ay ibinasura lang ang mga sentimiento ni Gull na nagsasabi sa batang orc na tumahimik at na hindi siya bagay dito. Si Gans sa tabi niya ay nagpapanik na sa maaaring mangyari anumang segundo. Ngayon ay galit lang si Gull sa isang katangian na mayroon ang amo, alam niyang isa siyang orc. Itinapon lang siya ng kaibigang ito na parang basura. Iyan ay racism sa trabaho. At kinamumuhian ni Gull ang mga resista hanggang sa buto. Ang kanyang mga paa ay nakatanim ng malalim sa lupa na gumagawa ng malalim na mga uka sa sementadong sahig. Ang susunod na bagay na alam mo, si Gull ay nasa himpapawid na at ang kanyang signature kick ay handa na at handa ng mag-strike. Walang nakakita sa pagdating nito, ni ang mga duwende na nasa harapan mismo. Kakatapos lang ni King Boss Kai na uminom at mag-asimilasyon sa mga huling bahagi ng paggising. At ngayon kumukuha siya ng sipa ni Gull para panghimagas. Ang pag-atake ay nagresulta sa isang mabagsik na bitak na nagwasak sa kanyang mga buto at ngipin sa maraming anggulo. Ang paa ni Goal ay tila naging mas malalim na pulang-pula na lilam. Habang patuloy itong nakabaon ng malalim sa mukha ng batang hari. Sa pagkakataong ito, kakaunti na ang ngipin ni Boss Kai. Ito ay isang malinis na hit. Isang hindi ma-unlock at hindi maiiwasang sipa na hindi nag-iwan ng pagkakataon sa monarch ng mga goblins na maramdaman kung ano ang nangyayari. Maging ang makaranasang nakatatandang Gans ay nasa kawalan. Nagpatuloy si Boss sa paglipad sa himpapawid, kahit wala siyang pakpak,
mukhang mapuputol na ang paglipad niya, kahit ilang metro lang ang layo ng cavern wall ng Huertia para masira ang kanyang pagkahulog. Ang ilang metro ay naging ilang sentimetro. Ang kanyang kamalayan ay umalis na sa chat ilang sandali ang nakalipas, at ang kanyang katawan ay naging isang ragdoll na naghihintay ng epekto. Sa wakas, nahuli na ng mga dingding ng kanyang tahanan ang hari nito na parang batang nabangga ng bus. Ang napakasakit na sipa ng Gould ay hindi maaaring maliitin. Sinuntok siya ni Boss Kai kaya gumawa siya ng crater kanina. Kaya binabalik lang ng batang orc ang pabor ng ilang dosenang beses nang ang epekto ng sipa sa wakas ay tila hamina. Niyanig ng paputok na boom nito ang buong layer at ang bawat isa sa loob nito hanggang sa kanilang kaibuturan. Si Elder Gans ay kapaspalad na malapit sa pinanggalingan ng pag-atake kung saan siya ay natangay. Ang sobrang lakas ay dinala. Sinong mag-aakala na ang isang sipa mula sa isang napakaliit na lalaki ay magdadala ng sobrang bigat na tila isang bombang kagagaling lang mula sa loob ng Huertia? Inamin ni Gould na maganda ang suntok ni Boss Kai, ngunit wala ito kumpara sa mga pagdidisiplina ni Chief Garrett. Ang mga suntok na yun ay nagbibigay pa rin sa kanya ng panginginig sa kanyang mga bola hanggang ngayon. Sina Rand at Lomi ay nakatayo lang doon palayo sa eksena, huminto sa pagsipa. Blanca ang kanilang isip habang nakatitig sa resulta ng isang pag-atake. Nabawi ng amo at alagang hayop ang kanilang kakayahang mag-isip. At dalawang salita lang ang pumapasok sa isip ko. Holy box sa wikang manok. Napa holy shit sa wika ng tao. Samantala, ang mga kinatawan ng Inicio Guild, ang Sliver Party at ang Gold Rank ng Nomia ay maayos na nakarating sa labas ng Orsha, ang pugad ng goblins. Ngunit kung titingnan ang kawalan ng liwanag na nagmumula sa loob, mukhang medyo huli na sila dumating. Hindi nila napansin yon, bagaman, inatasan na lang ni Nomia si Red na ihanda ang bawat isa at mag-ingat dahil baka may mga nagbabantay na malapit. Heto na, papasok na sila, kaya kailangang maingat ang bawat isa. Dapat nilang tandaan na ang mga goblin ay gumagalaw sa grupo, at hindi sila dapat maliitin. Sa ilalim ng anumang pagkakataon ay tumatawid. Nararamdaman ng newbie ang unang pagkabalisa sa misyon na pumasok sa base camp ng isang kaaway bilang isang nakakatakot na pag-iisip. Ngunit tiniyak ng iba pang miyembro ng partido na magiging maayos ang lahat. Nakita ito at agad na sinubukang pigilan ang kanyang mga miyembro sa pag-aalaga sa baguhan. Gusto niyang lalaki ang bata dahil ito ang tunay na pakikitungo. Ngayon ay kailangang matutunan ni Cross na tingnan ang kanyang sarili mula dito sa kanilang major na nagpahayag ng kanyang hindi pagkakasundo. Dahil dinala ni Red ang newbie sa mapanganib na misyon na ito. Out of the blue, ang responsibilidad ay dapat ding mahulog sa mga balikat ni Red. Itinatakwil ang lahat ng yapang Red ay nag-utos lamang sa lahat na lumipat at sundan siya papasok. Mukhang ang ganitong uri ng pag-uugali ay isang regular na pangyayari sa party at ginagamit na sila. Sa ugali ni Red, ang newbie Cross ay hindi comfortable pa rin sa pagpunta sa Nomia ay nagpasya na manguna at mag-scout ng maaga para sa anumang potensyal na panganib. Habang ang partido ay maingat na nakabuntot sa kanya mula sa likuran, suot ang kanyang mekanikal na maskara, muling binalaan ni Nomia ang bawat isa na ito ay magiging isang madugong pakikipagsapalaran at walang dapat na maiwan bumalik sa kaguluhan sa loob. Hindi mahalaga kung ikaw ay isang duwende, isang orc, isang madilim na duwende, o isang tao, bawat isa ay tumigil sa kanilang ginagawa. Saglit, nasira ang agham ng sumisigaw ang mga duwende sa pagkabalisa para sa kanilang haring amo na si Kai, nakabawi na rin si Rand sa kanyang katahimikan. Ito ang perpektong oras para samantalahin ang kaguluhan sa isipan ng bawat duwende. Agad siyang sumugod habang hawak ang dagwang punyal. Ito ay isang madaling pumatay mula sa puntong iyon. Ang isa ay sinaksak sa gitna ng tiyan sa nakagambalang humahawak ng palakol. Walang pakialam si Rand kung ang kanyang balabal o ang kanyang katawan ay tumalsik ng dugo ng kanyang mga kaaway. Hindi mahalaga kung siya ay nagnakaw ng isang pumatay sa kaguluhan. Ang lahat ay patas sa digmaan. Habang nanginginig at hinahawakan ang natitirang anyo ng buhay. Ang may hawak ng palakol na si Hobgoblin ay galit na sinubukang iangat muli ang kanyang sandata. Hindi hahayaan ni Rand na mangyari ang lahat ng kalokohang yun, kahit na ang kanyang solusyon ay ipagpatuloy ang pagsaksak sa tanga na parang wala nang bukas. Sa isang segundo, isang dosenang bagong butas ang napasok sa katawan ng Hobgoblin. Nang sa wakas ay hinugot ni Rand ang punyal sa huling pagkakataon. Oras na ang may hawak ng palakol ay huminga ng kanyang huling hininga. Ito ay isang masakit na paraan upang makatulog ang Hobgoblin.
Tumakbo si Rand sa lalaki para sa kawalang hanggan mula sa eksena upang pumunta sa kanyang susunod na lugar. Ngayon ang tanging nabubuhay na miyembro ng Elite Strike Force ay ang Archer at si Hades, parehong nakatuon ang kanilang atensyon sa kapaspalad na sinapit ng kanilang bagong gising na hari. Matapos maghintay ng 2.5 dekada, malapit na silang mawala ng pinuno muli. Ang Archer ang unang gumawa ng sarili at tinutukan ang salarin sa likod ng lahat ng dagdag na kaguluhan na ito. Hinayla niya ang palaso at tinutukan si Gull. Ang ganitong uri ng pagkabansot ay hindi lilipad habang nandoon pa si Rand, kahit na madaling pinatay ng Dark Elf ang hindi na depensahan na mamamana. Tulak din siya at tumalon sa harap ni Hades na parang jump scare. Ang Goblin Shaman ay may isang maliit na bowl ang apoy na handang pumunta sa kanyang palad, ngunit ang Dark Elf Assassin ay muling naging anino. Madulas at nakamamatay, sinubukan ni Hades na gamitin ang kanyang fireball sa puntong blanco. Ang pag-swipe nito pababa para subukang sunugin ang Dark Elf. Hindi lang ito naiwasan, kundi iniwan pa siyang bukas para sa maraming sariwang saksak. Matapos ang unang pag-swipe ay madaling naiwasan, si Hades ay mukhang mababaliw. To hell with the range advantage, susugurin na lang niya ang nakakapasong mahika sa palad niya. Sa puntong ito, tila pinaglalaroan lang ni Rand ang kanyang pagkain na wala ang kanyang mga guns at ang kanyang kalamangan. Si Hades ay malawak na bukas sa iba't ibang mga pamamaraan ng pagpatay. Bahagyang gumamit si Rand ng maraming saksak. Ito ay mabilis, masakit at duguan. Dahan-dahan itong pinapatay ang kaaway sa pamamagitan ng pagkawala ng dugo at matinding panloob na pagdurugo. Wala man lang pagsisisi at awa ang Dark Elf sa kanyang mga mata. May galit lang siya sa mga masasamang goblins na ito. Ang pahirap na paraan ng kamatayan na ito ay para sa lahat ng inosenteng buhay na kinuha ng mga hamak na nilalang na ito para sa kapakanan ng kanilang mga may sakit na ritual. Si King Boss Kai ay na-flatten na parang siya ay nasa isang napaka-brutal na aksidente sa sasakyan, habang si Elder Gans ay nakaupo at nakatitig habang pinapanood ang isang posibleng pag-ulit ng nangyari sa nakaraang hari 25 taon na ang nakakaraan. Tumanggi siyang maniwala dito, hindi maintindihan ng kanyang isipan na sa isang sipa lang, ang kanilang batang hari ay nabaling na sa napakalungkot na tanawin. Ang buong salita at lalo na ang mga matatanda, ay naghintay ng 25 taon para sa paggising ng isang bagong pinuno upang ihatid ang isang bagong henerasyon ng dominasyon ng duwende. At sa isang fraction lang ng isang segundo at isang sinumpaang maliit na pulang org ay some-iron ng ilang dekada na halaga ng trabaho at paghahanda. Nasa denial stage pa lang si Elder Gans habang sa wakas ay inilabas niya ang kanyang mapang-akit na aura at parehong mapang-akit na kuko. Hindi nila ito matanggap, or more specifically, hindi niya ito matatanggap. Gusto niyang ituloy ang buong tirade na ito tungkol sa kung paano dapat markahan ng bawat isa ang kanyang mga salita na gagawin ng orc bago pa man siya makatapos. Isang maliwanag na haplos ang nakita. Natapos na ng maitim na duwende ang pakikitungo sa lahat ng bahagyang mapagkumpetensyang goblins at ngayon ay hawak na niya ang kanyang punyal hanggang sa ilong ng matanda. Nanginginig si Elder Gans. Alam niyang kung ipagpapatuloy niya ang kanyang mga salita, ang punyal na ito ay mag-aagawan sa kanyang utak. Saglit lang, tumayo si Rand at iniwan ang nanginginig na matanda sa sulok ng yungib. Sa ngayon, oras na para tingnan ang kanyang kaibigan. Oras na para iwanan ang lugar na ito. Nakuha nila ang gusto nila. At pagkatapos ay ilan, wala na silang pakay dito. Nagulat si Gull na nandito si Ran. Nagreklamo ang batang orc na akala niya ay iniwan na siya ni Ran nang siya ang lumayo sa Goblin Gang noong una. Inamin ni Ran na hindi niya alam na nasa kanya si Gull na magpakita ng ganoong kapangyarihan. Ang maitim at masasamang marka sa buong katawan ni Gull ay kakaibang pamilyar sa pulang-pulang balat ng batang orc. Si Gull ay sobrang determinado sa paghihiganti sa racist king na ngayon lang niya napansin na ang kanyang balat ay naging pula. Ligtas na sabihin na ang batang orc ay walang ideya kung paano niya nagagawa ang mga pambihirang tagumpay. Either he snapped out sa kanyang galit at napalitan yun ng takot at pagkalito sa mga marka sa kanyang katawan. Sa tingin niya, kahit papaano ay nagsulat si Ran ng katarantaduhan sa kanyang balat pagkatapos mamatay. Higit sa lahat, gusto niyang malaman kung nasaan ang kanyang gulham at backpack. Nagsisimula ng maalala ng Dark Elf kung gaano nakakainis na makipag-usap sa batang ito. Iniwan niya ang mga gamit nila sa labas dahil sobrang bigat nito. Isa pa, ngayon, mukhang sobrang sama ng loob ni Lomi. Ang manok ay nagtrabaho ng husto upang sampilan ang goal ng paulit-ulit at hindi man lang siya nakakuha ng kahit isang papuri mula sa kanyang master.
Pagkatapos ay iginiit ni Gull na dapat silang makakuha ng isa pang wyvern egg pagkatapos niyang tumalsik ang huling isa. Sa pagkakataong ito, hindi makikipaglaro si Rand sa mga batang ORX Wims. Tama na, habang ang lahat ay medyo naayos na sa mas malaking yugto ng pagsasakripisyo, mayroon pa ring isa pang labanan na nagpapatuloy malapit sa pasukan ng Wortia, kung saan nagkalat sa lupa ang mga bangkay ng mga duwende. Ang malaking tao na si Rashan ay nakikibahagi pa rin sa isang madugong digmaan laban sa mga monster, naglakas loob yun na subukang kunin ang kanyang anak na babae mula sa kanya. Pininturahan na ng dugong duwende ang buong muscular body niya. Ang kanyang karit ay dating kulay ng bakal at ngayon ay naging pulang-pula. Nagtamo din ng kaunting pinsala ang Russian, ngunit hindi ito pumipigil sa kanya sa pagpatay sa mga kaaway sa kaliwa, kanan at gitna. Kanina pa siya sumabak sa away at nagsisimula na siyang mawala ng hininga. Ang kanyang stamina ay nagsisimula ng maubos paunti-unti. Ang Goblin Slayer ay halos nakipag-usap sa karamihan ng maliliit na fries na nang ahas na manghimasok sa kanyang strike zone. Ngunit ang isang partikular na mahigpit na kaaway ay nagbibigay sa kanya ng isang mahirap na oras. Sa likod ng alikabok ay isang napakapangit na figure na kalaban ng Russian ng malaking tao kapag ang mga labi at ang ulap ay tumira. Ang lumabas ay isa sa mga bagong gising na hobgoblins, si Noob. Ang kanyang mga braso ay pininturahan ng napakaraming dugo at hindi malinaw kung ito ay patungo sa kanya o kay Mr. Russians. Ang natitirang mga hobgoblins ay napatay na lahat, ngunit tila ang isang ito ay angkop na angkop para sa brutal na one-on-one combat. Ito ay mga kamao ng hobgoblin, laban sa mga layer ng dugo ng duwende, dugong babad sa pagsasakang karit. Sino ang mananalo? Hindi ko alam sigurado. Ang alam ko lang ay sa pagitan ng dalawang nakakatakot na manlalaban na ito, ang labanan ay magiging maalamat malapit sa labasan ng yungib. Makikita natin ang matandang si Osan na duguan at sugatan. Tila nahanap ng ilan sa mga duwende ang kanyang pinagtataguan at binigyan siya ng masasamang pinsala. Nakarating sa ligtas na lugar si Miss Rekea. Laking gulat niya nang makita si Mr. Osan at ang kawawang kalagayan. Maaaring masaktan siya ng husto, ngunit tila wala ng agarang panganib sa pag-aalala tungkol sa kanya. Mas nag-aalala si Osan tungkol kay Bigman Rashan sa front lines. Mukhang ang huling labanan ng madugong digmaang ito ay lalabanan ng dalawang Herculean na masa. Ang isa ay kumakatawan sa pinakamataas na pisikal na anyo ng goblin at ang isa naman ay nagpapahiwatig ng tenasidad ng kalooban ng tao. Ang dalawa ay malapit ng sumabak sa isang labanan ng purong pisikalidad bilang mga kinatawan ng kanilang lahi at prinsipyo. Si Rashan naman ay maaaring walang kakayahang magsalita sa pamamagitan ng kanyang kahon ng boses na inilabas noong mga nakaraang taon. Ngunit ang intensity sa likod ng Golden Spartan Mask ay nagsasalita ng 1,000 salita. Si Noobdek naman ay hindi rin gaanong nagsasalita, kahit noong siya ay tigdas na duwende. Hindi siya makasalita, at hindi pa siya magsisimula. Ngayon, ang gusto niya lang ay labanan ng kalaban na nasa harapan niya. Ang ilan sa mga hamak na duwende ay nagtatago saan man sila makapagtago sa kanila. Si Noobdik ay isa sa pinakamalakas na hobgoblins na nagising, ang pakikipaglaban sa mamamatay tao na walang sandata ay isang maalamat na paa. Iginiit ng kulot na duwende na hindi kailangan ng kanilang kinatawan ng sandata na may katawan na nakajak. Sa kabilang banda, hindi maaaring maliitin ng hobgoblin ang takot na dulot ng Slayer. Ang pagtingin lamang sa mga nahulog na kasama sa kanilang paligid ay maipapakita kung gaano kalaki ang lalaking iyon. Nang matagpuan ng Goblin Gang ang taguan ng kanilang mga kapwa karapat-dapat na mamamayan, si Steve, ang Curly Goblin at ang Hot Goblin ay basta-basta silang inimbitahan na panuorin ang Goblin Fight of the Century. Simula ngayon, sila na ang magiging casters natin sa laban. Tasty Stephen and Markman. Habang isinasaga ang introduction spiel, mukhang nagsimula na naman ang salpukan ng dalawang titans. Si Nubak ay buong tapang na nagmarcha papalapit ng kaunti gamit ang kanyang frame. Bahagya siyang umangat sa harap ng malaking tao na si Rashan. Ito ay tao laban sa bagong gising na hobgoblin. Pagkatapos ng lahat, kinuha ito ni Rashan bilang isang hamon ng isang tao, kaya kinuha niya ang kanyang dugo, tinakpan ang karit at itinaas ito para makita ni Noobdig. Pagkatapos ay inihagis niya ang bagay na maaaring makapagbigay sa kanya ng kalamangan. Para bang tinutuya niya ang kalaban na hindi niya kailangan na maging 100% para labanan ito sa likuran. Si Rashan ang tanging motibasyon na maaaring kailanganin niya. Alam niyang kung hahayaan niyang dumaan ang mga duwende na ito,
Mabilis nilang kukunin ang kanyang anak at kaibigan para pahirapan sila. Itinuro ni Markman ang kahangalan ng Slayer, ibinaba ang kanyang sandata bago umakyat. Isa sa mga pinaka-hobgoblins kailanman. Masarap, nagustuhan ni Steve. Ito ay tunay na kabayanihan, baby. Isang laban hanggang kamatayan gamit ang mga kamao. Mano e mano. Kaya humakbang si Rasho. Ang kanyang mga binti ay matatag at kasing kapal ng isang puno. Sa kabila ng kanyang katawan na puno ng mga sugat at gasgas, ang kanyang damit ay punit-punit, siya ay lalaban sa isang marangal na laban sa halimaw na nasa kanyang harapan. Kinuha ni Roshan ang kanyang pose. Itinaas niya patayo ang kanyang mga nakabuntot na kamao malapit sa mukha ni Nubat na para bang tinutuya niya ang hobgoblin. Naglabas si Nubat ng nakakatakot na aura na katulad ng aura ng Goblin King upang gisingin ang kanyang mga tropa habang itinataas niya ang kanyang mga braso upang maghanda ng isang defensive na maniobra. Ang isang braso ay nakataas at ang isa ay handang makipagbuno o tumugon sa anumang darating sa daan. Ito ay isang matatag na paninindigan na nagpapalabas ng katatagan at kahandaan para sa anumang pag-atake, maging ang dalawang hanggal na caster ay hindi makayanan ng tensyon sa pagitan ng dalawang manlalaban. Sa wakas, sa kaliwang bahagi ng screen ay Nobtik ang Hobgoblin, at sa kanan ay nagmamadali sa Slayer. Kunin ang iyong mga controller at ilagay ang iyong mga paniki, mga tao. Nagkaroon ng epikong labanan sa mortal na labanan. Mabilis, marahas at desperado, wala sa kanila ang gustong umatras. At tila walang problema sa kanila ang mga sugat at dugo. Pero kahit ganoon, pareho silang nauubusan ng lakas at tibay. At ang tanging tanong na natitira ay kung sino sa mga Titans na ito ang mananalo. Ngayon, Tasty Steve at Markman, ang dalawang walang kwentang komentarista ay hindi lamang ang sumisigaw sa tuktok ng kanilang mga baga dahil sa sobrang hype ng kompetisyon. Nagsisigawan at nagsisigawan din ang Goblin Gang na nagtatago sa kanila. Ayon kay Tasty Steve, ang panunood ng laban na ito ay parang kapag may pagkain ka. Napakagaling niyan. Pinipilit ka nitong pumunta sa kusina at personal na pasalamatan ang nagluluto. Ito ay isang magandang laban. Ito ay kasing galing ng freaking tech sa Goblin Gang at ang mga walang kwentang komentarista ngayon ay nasisiraan na ng bait sa nakikitang kadakilaan na lumalabas sa kanilang mga mata. Gusto ni Markman na isuko ito ng lahat para sa Slayer at Nubdik. Kapag hindi pa tapos ang laban, ang mga hanggal na duwende ay nanunood mula sa malayo, naliligaw sa sarili nilang hype habang ang mga mandirigma ay nakikipaglaban hanggang sa kamatayan kasama ang hindi mabilang na mga bangkay ng duwende sa buong lupa na kanilang kinatatayuan. Ang Hobgoblin ay mukhang nasa huling binti na niya. Ganun din sa Slayer kung gaano siya kahirap huminga at humihinga. Si Mr. Awesome ay pinapanood ang buong laban hanggang ngayon, sa kabila ng pagkawala ng dugo sa isang segundo, alam niya na ang malaking tao na si Rashan ay masyadong pagod para sa walang kabuluhan na ito. Tulad ng alam ni Miss Rocka na ang kanyang papa ay nasa problema. Siya ay labis na bigo na hindi niya ito matulungan hanggang sa hindi sinasadyang pagkakahawak sa mga sugat ni Osan. Sa kabila ng mababang lakas ay tiniyak kay Rekea na tatapusin ni Rashan dahil malakas ang lalaking yon, hinding-hindi niya mapapatawad ang sinumang maglalakas loob na saktan ang kanyang anak. Alam na ni Miss Reika yun din ang dahilan kung bakit siya nag-aalala sa kanyang ama. Samantala, mukhang sina Rand, si Lomi at si Gull ay malapit nang lumabas sa platform ng pagsasakripisyo. Binabaybay na nila ngayon ang tulay para magtungo sa labasan. Hindi pa rin maalis sa isip ni Goal ang katotohanang iniwan ni Rand ang kanyang backpack na mag-isa sa labas ng kuweba. Nang ipaliwanag na ng Dark Elf na hindi siya makagalaw sa napakabigat na bigat, ang batang org ay makakaasa lamang na ang Gulham backpack doon dahil malapit na ang matalik nitong kaibigan. Natigil ang pagtakbo ng tatlo sa labas ng makarinig sila ng kalabog at biglang tumama ang isang piraso ng bato. Naabutan na sila ng kaguluhan na patuloy pa rin sa mga front lines. Ang alikabok at mga labi ay lumilipad sa buong lugar. Ang lahat ng ito ay nagmumula sa pinakamadugong labanan hanggang ngayon. Parehong matitipunong manlalaban ang nagbibigay doon, lahat ng hindi nagbubunga sa isa't isa ay pumapasok sa isa pang suntok na dapat ay malinis na tama. Ngunit dalubhasang hinarang ng Hobgoblin. Matapos ang pagsuray-suray sa kalaban, ang malaking tao na si Rashan ay sumugod sa mga hakbang upang mapanatili ang labanan sa malapit na quarter. Dapat nilang tapusin ang scuffle na ito sa lalong madaling panahon. Ito ay isang dalubhasang maniobra upang isara ang puwang, ngunit ito ay madaling hulaan at mas madaling kontrahin sa pamamagitan lamang ng pag-alis sa daan sa tamang sandali. Mukhang mali ang ginawa niya at ngayon ay na-fall out of balance matapos maling kalkulahin ang kanyang instep.
Ngunit nagawa niyang sagipin ito ng isang disenteng malakas, paitaas at awkward na hampas na kumukuha ng mas maraming dugo mula sa hobgoblin. Sa ngayon, si Nubdik ay nanginginig habang ang pinsala mula sa lahat ng mga pinsalang natamo niya ay nagsimulang humabol sa kanya. Ngunit ang mandirigma ng Tribong Goblin ay magpapatuloy. Mayroon pa siyang kaunting gas na natitira sa tangke upang makipagsabayan sa mamamatay tao na kinatatakutan ng mga duwende na sumulong gamit ang kaliwang kamao. Mabilis na sinundan yun ng isa pa niyang specialty kicks. Ito ay isang malinis na tama na halos makabasag ng ibabang panga ng mamamatay tao doon mismo. At pagkatapos ay isang solong mahusay na inilagay na pag-atake kay Rashan hanggang sa himpapawid, bukas para sa anumang follow-up na pag-atake mula sa kaaway. Susunod ay isang kritikal na body shot na magwawakas sa buhay ng sinumang ordinaryong tao. Ang maalamat na Goblin Slayer ay napaluhod. Lahat ng sakit at sugat na pinagalitan niya ng kanyang mga ngipin ay nagsisimula ng abutin siya. Nanginginig siya sa sakit at pagod habang ang sinulid ng pamamaslang na putok mula sa hobgoblin ay umaalingaw-ngaw. Ang kanyang katawan ay nagsisimula ng masira at isuko. Ang kanyang mga mata na magkwento ng ibang kwento sa likod ng ginintoang maskara ng Spartan ay isang hitsura ng walang kapantay na lakas. Ang matinding pagnanais na makabangon muli at lumaban pa ay nagsisimula ng mahayag sa isang Basar aura. Nalilito ang manunood sa aura ni Gul nang walang konteksto sa kung ano ang nangyayari. Ang nakikita lang niya ay dalawang buff uncles na nagtatangkang magpatayan sa hindi malamang dahilan. Habang patuloy ang kanilang pagmamadali sa labasan, ipinaliwanag ni Ran na ang lalaking nakasuot ng helmet ay si Mr. Rashan, isa sa kanilang mga kaalyado. Nagtataka si Gul tungkol sa kinakalaban ni Rashan. Alam ng Dark Elf na medyo naubusan na ng singaw ang Goblin Slayer at kailangan nilang makaalis sa impyernong butas na ito sa lalong madaling panahon. Iniisip ng tactician sa kanyang utak na maaaring ito na ang oras para subukan ang bagong misteryosong kapangyarihan ni Gul at posibleng magamit ng husto. Si Ran ay may tipid ng ngiti sa kanyang mukha habang sinasabi niya kay Gul, ang mapanlinlang na layunin na sinubukan ng hobgoblin doon na nakawin ang kanyang mahalagang backpack. Sa sandaling yun, parang nabasag ang utak ni Gul sa pagdagsa ng mga emosyong tumatalbog sa kanyang isipan. Naaalala niya kung gaano siya kasaya sa tuwing may gulman backpack siya sa kanyang iba't ibang pakikipagsapalaran. Sa ilang kadahilanan, gustong-gusto ng batang orc na dalhin ang mabigat na bagay na yun sa tuwing kailangan niyang magsagawa ng mga gawain o saan man siya magpunta. Mahal niya ang backpack na yun hanggang sa puntong iproklama niya ito bilang matalik niyang kaibigan sa ilalim ng magandang liwanag ng paglubog ng araw sa pagitan ng matatiyog na bundok ng Orc Village. Kaya pagkatapos marinig mula sa tumakbo na ang hobgoblin na nakikipaglaban sa larangan ng digmaan ay sinubukang nakawin ang pulang-pula na mga mata ng kanyang pinakamamahal na matalik na kaibigan ay nagsimulang lamunin ng isang itim na kulay. May gumising sa loob niya. Muli, isang bagay na nagtataglay ng masaganang kulay ng dugong dumadaloy sa buong katawan niya. Ang pulang-pula na lilam ng kanyang balat ay nagsimulang lumalim habang mariin niyang idineklara na walang karapatang magnakaw ng kanyang mahal na Gul-eman. Sa ibabaw ng kanyang patay na katawan, ang crimson aura ni Gould ay nagsimulang lumaki sa napakabilis na bilis na ngayon ay nagsisimula na itong makaapekto sa paligid habang siya ay sumisigaw sa galit. Tumakbo siya pasulong, halos masira ang sound barrier habang ang kanyang maitim na mga marka ay umaalis na nakakatakot pagkatapos ng mga imahe sa hangin. Iniisip lang ni Nobtik ang kanyang negosyo at nakikipaglaban sa maalamat na Goblin Slayer. Hindi niya alam kung ano ang nanggagaling sa kanyang gilid. Ang hobgoblin ay hindi pa ito nararamdaman, ngunit mayroong isang Blood Orc Primang, isang sipa na maaaring magpabagsak sa isang Goblin King sa isang putok, na tumututok sa kanyang ulo kapag ang sipa ay sa wakas ay damapo sa likod ng Nobdik's skull. Ito ay parang nabundol siya ng track, pero ang masama, pinalipad at umiikot ang hobgoblin na parang pang-itaas. Habang si Bigman Rashan naman ay tulala sa nangyari lang. Isang maliit na pulang orc na may kakaibang itim na marka ang nagpadala lamang sa kanyang kalaban sa Moon Conubex na banggaan sa kisame ng Worthia ay napakalakas na tila ba ang buong kuweba ay malapit ng gumuho anumang segundo ngayon, nang bumagsak muli si Gul sa sahig, tila ang mga labi at alikabok sa paligid ay nagtatagpo sa kinatatayuan niya. Ang Goblin Gang, Tasty Steve Markman at maging sina Miss Reika at Osana ng si Slackjaw sa nakita nila. Sigurado si Rand na ngayon na ang lakas na nagpalubog sa hari ng Goblin kanina ay hindi isang katakataka na si Gul ay maaaring makatakas sa sinuman sa supersonic speeds. Si Bigman Rashan ay nakatitig blankly at the fate of a hobgoblin na nagbigay sa kanya ng napakahirap na oras at nagtulak sa kanya sa bingit ng kanyang limitasyon.
Siniguro ng Dark Elf na marami na siyang nagawa at makakapagpahinga na siya. Kasunod ng mga salitang gustong marinig ng ama, ligtas na ngayon ang kanyang anak. Pagkarinig na parang tinanggal ang bigat ng mundo sa balikat ng Russia. Ang kanyang uhaw sa dugo ay bumalik sa mata ng isang nag-aalalang ama. Matagumpay din na nakuha ni Ran ang kanyang kasamang tulala, na ngayon ay sumisigaw ng pangalan ng literal na backpack na kanyang matalik na kaibigan ng buong puso.